Purihin po ang Panginoon. Let us remain standing and let us read God's Word. Basahin po natin ang aklat ng Filipos, chapter 3, from verses 8 to 11. Basahin po natin to sa wikang Pilipino. Ang pagiging sa 8 po natin simulan. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinagagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko'y ngayoy buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. We give you praise, we give you thanks, we honor, we thank you, Lord, for your goodness, faithfulness, and great love sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa unang linggo ng taong pong ito. Tulad ng aming pong nakaugalian, nakagisnan, at aming ninanasa, anumang Panginoon, bagay na aming pong naisimulan ay gusto naming simulan kasama po kayo. Kaya naman ang dalangin po namin ngayon, hayaan niyo ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ang siyang bumaba sa aming kalagitnaan. Hayaan niyo kayo ang Diyos na mangusap sa bawat isa po sa amin. Gamitin niyo po lamang ang kasangkapan upang inyong dakilang kalooban ang maipahayag sa aming pong kalagitnaan. Kayo ang Diyos, Panginoon, na umakay po sa amin sa landas ng katwiran upang kami po ay makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyo. And thank you for the lives of every family represented today, Panginoon, in this gathering. May the Holy Spirit continue to minister to every one of us this morning, even as we are careful to give you all the glory, praise, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. And before you are seated, please greet 2 or 3 brothers na Happy New Year. Okay? Brothers and sisters, yung mga katabi nyo. Okay? Kasi yung iba ngayon lang natin nakita. Okay? Makakaupo na po kayo. From the start na pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon ng ating pong gawain sa GEM, it has been our tradition and our custom na every first Sunday of the year, kahit na ito ay tumapat pa ng January 1, tayo po ay sama-samang nananambahan sa Panginoon at tayo po ay nagkakaroon ng anointing and prayer for every person and for every family. At naniniwala po ako with great expectancy na meron po tayo sa ating pong puso, naniniwala po ako that the Lord will meet us sa ating pong pagnanasa. Bakit? Because it is the atmosphere of expectation that breeds miracles into our life. Kung meron tayong inaasahang tatanggapin mula sa Panginoon, hindi po tayo bibiguin ng Panginoon, di po ba? Kaya po kayo nagbabayad sa isang event, sa isang pangyayari, sa isang sitwasyon na gusto po ninyong puntahan because you are expecting something when you go there. Why not expect something from God and God will meet us today? Amen po ba? Can we give a clap offering to the Lord? Our theme for this year is Discovering God. Bakit? Nawawala ba ang Diyos? Kailangan natin siyang tuklasin. Asan ba ang Panginoon at kinakailangan natin siyang hanapin? Ano ba ang purpose? Bakit natin kinakailangan ma-discover ang ating Panginoon? Okay? I will try to make it brief as I could, pero I will also try to share to every one of you the importance of this message today. So, why discover God? 4 na bagay ang gusto ko pong maunawaan natin. Bakit natin kinakailangan tuklasin ng Diyos? Unang-una, sa panahon po natin ngayon, with so much information around us, sabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 1, knowledge puffs up. Okay?
Ang karunungan, ang kaalaman ay talagang, ito po ay nagdadala po sa atin sa isang kalalagayan na parang tila alam natin ang maraming bagay. Pero alam nyo, hindi mahalaga ang kaalaman. Ang mahalaga ay yung pagkakaroon po natin ng pag-ibig sa ating puso. Knowledge by information will not change a person. But it is through the revelation of God's Word that will transform us. Dapat maunawain po natin yan. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, with just one click, with just one instance, madali po sa ating malaman kung anong mga bagay na gusto po natin maunawaan. Yung anak ko nga pong si Miko, nagugulat po ako. Mas marami pong alam sa akin sa paggamit ng social media, ng cellphone. Minsan, meron pa akong hindi matuklasan kung paano ko dapat gawin po yun. Sabi niya, Daddy, ako na. Okay? Sa loob-loob ko, kailangan na natuto. Kaya lang nagawa po niya. Okay? Siguro dahil step by step, they follow the instruction. At hindi lang yon, siguro with so much information nga po, napakadali. Kaya lang, alam niyo ba, we cannot know God by information alone. There has to be a revelation that comes from God. Na ito po'y matutuklasan lang po natin sa pamamagitan ng pagkakaroon po natin ng sapat na kaalaman mula sa salita ng Panginoon. Bear with me. Okay? Kami po ay nakauwi ng bahay ng pasado alas 3 na ng madaling araw. Natulog po ako ng 3:30, I have to wake up. Sabi ng misis ko, 6:30 na, bumangon ka na dyan. Okay? Kung meron nga lang sapat na dahilan para ako po ay wala dito, katulad din ng marami sa inyo, wala pagka Sunday, di ba? Kaya lang hindi. Ako yung pastor, I have to be here, di ba? At hindi lang po yun, mga kapatid. Alam nyo ba na while everybody was feasting, okay, December 25, January 1, I was fasting. Sabi ko kasi, hindi mahalaga yung mga celebrations na yun eh. Kinakailangan mapaghandaan ko itong araw na to, sapagkat itong araw na to ay napakahalaga sa akin. Sapagkat sa taon-taon na tayo po'y nagkakaroon ng first Sunday worship celebration, I consecrate myself to the Lord. Kaya kung meron man dito na umaasa na lubos na tatanggap mula sa Panginoon, ako na po yun. Kaya samahan po ninyo ko. Pangalawa, why do we need to discover God? Because many people today, they know God through hearsay. Ang sabi ni Job, I had only heard about you before. Okay? Napakinggan lang kita dati. Nakilala lang kita dahil sa mga kwento ng ibang tao. There are 3 types of people in this world. Those who see things happen. Uy, nabalitaan ba? Yun nangyayari doon. Nakita ko yun eh. Okay? And then, yung pangalawa, those who say things happen. Yung nagmamarites. Yung nagtotolits, ay, oo, alam ko yun. Okay? Napalitaan ko yun. Doon nga nangyari yun. Pero alam nyo ba, hindi tayo kabilang doon sa those who see things happen and who say things happen, but we should be the type of people who makes things happen. Tayo dapat yung pinagmumulan ng dahilan bakit nangyayari ang isang bagay. Lalo-lalo na kung ito po ay patungkol sa ating Panginoon Diyos. Napakahalaga nito sapagkat dapat tayo ang tagapagdala ng mabuting balita. Dapat tayo po yung nagiging dahilan kung bakit may pangyayari na kung saan ang kalooban ng Diyos ay nagaganap sa ating kalagitnaan. If you would read Job, there are a lot of things that happen sa buhay po ni Job. Actually, chapter 1 pa lang, makikita po natin, sinabi ng Diyos kay Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad. Siya'y isang taong matuwid. Okay? Sabi naman ni Satanas sa kanya, kaya lang naman siya matuwid. Okay? At sumusunod sa iyo sapagkat pinagpapala mo siya. Subukan mong alisin sa kanya ang lahat ng meron siya pag hindi isinumpa kanya. Sabi ng Panginoon Diyos kay Satanas, sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. At sa isang iglap, okay, nawala ang kanyang kabuhayan. Sa isang iglap, bumagsak yung bubong kung saan nagkakatipon ng kanyang mga anak. Namatay ang lahat ng kanyang anak. At sa isang iglap,
nawala ang lahat ng meron po si Job. Sabi ni Satanas, ayan, nangyari na. So ngayon, sabi po ng asawa ni Job, if you would read in Job chapter 1, mananatili ka pa pantapat. Sumpain mo na ang Diyos nang matapos na ang paghihirap mo. Ano sabi ni Job? Hubad akong ipinanganak, hubad din akong babalik sa Diyos. And then, anong nangyari? Sabi ng Diyos kay Satanas, di ba? Tulad ng sabi ko sa iyo, tapat ang lingkod kong si Job. Pero ang sabi ni Satanas, kaya lang naman ganyan siya, kasi wala pang nangyayari sa kanya. Subukan po ninyong maranasan niya na magkaroon siya ng karamdaman. At sabi ng Diyos sa kanya, sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. At sa isang iglap, nagkaroon po ng bukol sa katawan si Job mula talampakan hanggang kanyang bumbunan. Basahin po ninyo yun. Subukan nga po ninyo, sino po ba dito nakaranas ng magkaroon ng tigyawat, pigsa, o di kaya naman ay kung ano man bukol sa katawan. Si Job mula talampakan hanggang bumbunan, meron po siya. Saan ka babaling? Saan ka uupo? Kahit tumayo ka, may bukol ka. Pero ang sabi ni Job, ang buhay ko ay sa Diyos. Siya rin ang may karapatang kumuha nito. Ano sabi? Sa wikang Ingles, kinakanta natin, you give and take away. My heart will choose to say, blessed be the name of the Lord. After all these things, ng lahat ng karanasan na naranasan po ni Job, sinabi niya sa chapter 42, nadinig lang kita dati, pero ngayon, naranasan na kita sa aking buhay. Marami po sa atin ganyan Marami na tayo nadinig na katuruan ukol sa Diyos, pero hindi natin nararanasan ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Panginoon, natapos na po ang pandemya, bagamat ang COVID ay nandiyan pa, at ayon sa balita, may panibagong variant na naman daw na mabilis na umakalat. Pero yung ilan sa atin na nakaranas ng COVID, naranasan din po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya buhay pa tayo. Amen po ba? So, like Job, we need to discover God because we only heard about God, but we should experience God in our life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, there are a lot of people who reject the truth. 2 Timothy chapter 4 verse 4 says, they will reject the truth. Na ibig sabihin, ang gusto lang nilang mapakinggan ay yung mga pananalita, mga pangangaral na nagdudulot ng kagalakan, emotional, upliftment, encouragement sa buhay ng marami sa kanila. At yan nga ang ginagawa ng marami po sa atin. Sa social media, pag may nabasa tayo, gagawin po nating my day o di kaya i-repost po natin yon sapagkat nag-minister sa atin. Wala pong masama ron. Kaya lang ang tanong, paano kung ang sinabi ng salitahan ng Panginoon ay you have to suffer? You have to partake of the suffering of Jesus Christ. Di ba tinawag ang bawat isa sa atin hindi lamang para makibahagi sa kanyang kalwalatian, kundi tinawag din tayo para makibahagi sa kanyang paghihirap. Oops, pastor, teka lang. Malaya na ako sa kahirapan. Dapat nandun na ang pagpapala ang tinatanggap ko. Ang reality, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kasama po natin 3 bagay ang hindi ninais ng Diyos na malaman natin, pero ngayon ay nararanasan natin. Ano po ito? Sin, sickness, and death. Whatever na anumang pagpipigil po natin, papasok at papasok ang kasalanan sa atin. Papasok at papasok ang karamdaman sa atin. And ultimately, ang resulta po ng kasalanan at karamdaman ay kamatayan. So, anong dapat natin gawin? Dapat paghandaan po natin yan. And the only way for us to be ready sa mga bagay po na yan is for us to stand on the truth of God's Word. Yung naninindigan po tayo na anuman dumating sa ating buhay, alam nating hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And number 4, why do we need to discover God? Is because in these last days, many will be lovers of pleasures. Many will be lovers of leisures.
At hindi po masama na i-enjoy ang buhay. Kaya lang, they have the form of godliness. They will act religious, sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5. But they will reject the power of God to make them godly. Alam po ninyo, napakahalaga sa buhay natin bilang mga mananampalataya. I'm speaking as a Christian, as a Bible-believing Christian. Napakahalaga na makita natin what is the purpose of God. Bakit niya inaalaw mangyari yan sa buhay natin. Hindi ipinangako ng Panginoon na simula nang tanggapin natin siya sa ating buhay, mawawala na ang problema sa atin. Hindi ipinangako ng Panginoon na simula nang tanggapin niya siya sa ating buhay, gagaling na tayo sa lahat ng karamdaman natin. Hindi ipinangako ng Panginoon na masusolusyonan ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi po. Ang ipinangako lang ng Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Ang ipinangako ng Panginoon, sabi ng John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay pumarito para tayo ay nakawan, sirain at patayin. Pero siya'y pumarito para bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya at sagana. So, sagana ba saan? When we talk about prosperity, it doesn't only talk about money, it doesn't only talk about the resources or even the provision na meron po tayo. But it talks about having a peaceful and rightful relationship with God and with the people around us. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin ito. Dapat bantayan po natin ito. If you are experiencing so much information in your life, but you have no revelation, you need to discover God. If you know only God by what people say, but you do not have a personal experience with God, you have to discover God. If you reject teachings that brings conviction in your life, at ang gusto mo lang tanggapin ay yung mga pangangaral that makes you feel good, that makes you look good, and that makes you to do something that is only good, then kinakailangan you discover God. And lastly, if you become religious, parang palagi mo na lang ginagawa yan, parang cycle na lang, okay? You have to be in church by Sunday, you have to do your devotion, you have to be part of the ministry, kasi yun yung tama eh. Pero wala kang joy sa ginagawa mo, you are not enjoying it, but you are enduring it, then you are only a religious person. You need to discover God. Our entire theme for this year is Discover God from creation to Christ. Sa tulong po ng Panginoon, sisimulan po natin pag-aralan from Genesis to Revelation. This is the first time that I'm going to do this sa buhay ko bilang pastor ninyo. Pero sa tulong ng Panginoon, sama-sama po nating tutuklasin ang Panginoon Diyos. Simula nung nilikha po niya ang lahat sa mundong ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi lang yung pagdating na ipinanganak siya sa isang sabsaban at hindi lang po yung pagdating niya sa buhay ng bawat isa sa atin hanggang sa kanyang muling pagbabalik para tayo po ay sunduin at dalin sa kanyang kaharian. Alam niyo mga kapatid, 4 na bagay din po how to discover God. Nung pinakasalan ko po yung misis ko, akala ko kilala ko na siya. That was 22 years ago. Okay? Nung makilala ko po siya, talaga namang neneng-nene po yung asawa ko. Kagagraduate lang po niya ng college. Okay? At 21, 22. Okay? Ako naman po ay 30 years old that time, going 30. Tapos, sa loob ng 1 taon, naging mag-boyfriend-girlfriend po kami. At hindi niya alam na nagpo-propose na ako sa kanya. At noon time na yon, kasi palaging binabalik ng misis ko sa akin. Okay? Hindi ko naranasan yan. Okay? Alam niyo ba kung ano hindi niya naranasan? Yung mag-propose ako na nagbigay ako ng engagement ring. Okay? So, tuwing makakapanood po yan ng mga istorya ng romance, makakapanood po yan ng mga istorya na may nagpo-propose. Kahit sa reels may mapapanood yan, sa shorts may mapapanood yan. Hindi ko naranasan yan. Pero sabi ko sa kanya, kasi nag-propose po ako sa kanya habang nasa Tagaytay po kami. Ang sabi ko sa kanya, anong balak mo? 5 years from now, 10 years from now. Hindi ko alam kasi yun, hindi ako romantic na tao eh. Okay? What you see is what you get in me.
naturuan na lang ako ng misis ko, kaya kahit papano, medyo nag-i-express na rin po ako ng emotions ko. Tapos, pag uwi niya sa bahay nila, sabi nung mother-in-law ko, that time, hindi ko pa mother-in-law, sabi, nagpo-propose na pala sa'yo si Eric eh. Ha? Sabi niya gano'n, ba't walang engagement ring? Hindi, yung lahat na sinabi sa'yo ni Eric, nagpo-propose na siya sa'yo. Gano'n, daya naman. Eto pa, di bumili po ako ng singsing. Nasa Cebu po ako kasi missionary ako eh. Okay? So talagang intention ko kasi nasabi niya sa akin, ba't walang singsing? Di bumili ngayon ako ng singsing. Naka-sale lang po yung singsing. Pero that time, mahal po yun para sa akin. Yung singsing po ay nagkakahalaga ng mga, that time year 2001, nagkakahalaga po ng 12 to 15,000 pesos. Naka-sale po. So nabili ko lang ng mga 8,000 pesos. Ngayon, nagtalo pa kami sa text. Pagdating ko sa bahay nila, ayaw ko pansinin. Kaya lang, yun na yung time na ibibigay ko yung singsing eh. Sabi ko sa kanya, pasensya na kayo sa akin, I was so, ewan ko ba, naive or insensitive. Sabi ko sa kanya, ibibigay ko pa ba yung singsing sa'yo? Hindi ko kasi alam eh. Okay? Kasi nakafocus ako sa pagsaserve kay Lord. Okay? Buti na nga lang, na-deliver na ako dun eh. Kasi noon, bawal sa akin mamasyal sa mall. Kasalanan sa akin mamasyal sa mall. Bawal sa akin manood ng sine. Paano kung datnan ako ng Panginoon, nanonood ako ng sine, mararapture ba ako? Yun ang mga paniniwala ko nung panahon na yun eh. Pero unti-unti nabago po yan. At kaya ko po ito kinikwento sa inyo. Nawala na yung engagement ring. Nawala na yung wedding ring namin. Nakadalawang wedding ring siya, parehong nawala. Ako, nawala rin yung wedding ring ko habang nasa Hong Kong kami. Wala na yung ring, pero magkasama pa rin kami. Bakit? Kasi ang mahalaga, hindi yung ring, kung hindi yung relationship na dahilan, kaya tayo nagsasama. Why am I sharing this to you? Because in the past 22 years that we were together as a couple, as a husband and as a wife, each day that passes by, I discover new things sa buhay ng misis ko. Maraming bagay, noon akala ko hindi niya kayang gawin yung mga bagay na ginagawa niya ngayon. Noon akala ko lahat ng bagay ako gagawa. Noon akala ko hindi ko siya mapapatayo sa harap ng tao para magbahagi ng salita ng Panginoon. But I praise and thank God because she loves God and perhaps she loves me too. Now she can stand before you at minsan tinuturuan pa niya ako kung anong mga dapat kong sabihin, kung anong dapat kong gawin. Because I discover her every day of my life. Now, it's high time for us to discover who God is sa buhay natin. Kaya samahan po ninyo ko. Unang-una, sa mga talatang binasa po natin kanina sa Aklat ng Pilipos, unang dapat natin maunawaan, focus on Jesus. Focus po tayo sa Panginoon. Okay? Na iba yung layout. Sabi ng Filipos chapter 3 verses 8 to 9a, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. At the end of the day, what matters is our relationship with our family, our relationship with God. At the end of the day, ano bang tinuro sa ating message nung panahon na may COVID, na laganap ang COVID? Tinuro sa atin ito, hindi mahalaga kung ano yung mga bagay na meron tayo sa mundong ito. Ang mahalaga, magkakasama tayo bilang isang pamilya. Yun nga naging problema ng marami. Sapagkat hindi sanay na magkakasama 24/7 ang tatay, ang nanay, ang mga anak. Kaya ano nangyari? Nagkaroon po ng depression ang ilan. Okay, ng members ng family. Because we are not familiar. We are not accustomed to being together as a family. Okay? Pero itinuro sa atin nitong COVID na to na tayo dapat matutong magsama-sama. Let us focus on our relationship with God. Why? Because the Word of God says in Mark chapter 12, what shall it profit a man if he gains the whole world but yet loses
his soul. Anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, pero mawala ang kanyang kaluluwa. Alam niyo ba mga kapatid, tinuturo lang sa atin, let us learn to focus on what is most important in our life. Alam niyo ba kung bakit ang cross may dalawang guhit? Yung isa vertical, mas mahaba, yung isa horizontal. Because it points our relationship with God and our relationship with one another. Mas mahaba dapat yung relationship natin sa Panginoon Diyos. Mas nagtutuon tayo dapat ng oras, mas nagtutuon tayo dapat ng pagkatuklas kung sino ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Sapagkat pag naunawaan natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, magiging madali para sa bawat isa sa atin ang makasundo ang bawat isa. Bakit? So ito ang sabi ng salita ng Panginoon sa Mark chapter 12. Sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And love your neighbor as you love yourself. So, ang una palagi, Diyos. But how can we focus on who God is sa buhay natin? Sabi nga ni Apostol Pablo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay kapalit lang ng lalong mahalaga ang pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. How do we treat God sa buhay natin? Anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto us. There are so many things that happened in my life in the past 4 years. Simula nung magkaroon ng pandemic. At nakita ko po kung gaano kabuti ang Diyos, hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng bawat isa po sa atin. And this is what we need to do. Anumang mangyari, dapat magtapat po tayo sa Panginoon. Anumang mangyari, dapat manatili tayo sa Panginoon. Anumang mangyari, dapat maglingkod po tayo sa Panginoon. Pangalawa, let us have faith in Jesus. Paano ka magfo-focus sa Panginoon na hindi mo nakikita? Paano ka magfo-focus sa Panginoon na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay? Kinakailangan magkaroon po tayo ng pananampalataya. Sabi ng Filipos chapter 3 verse 9, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Who is this person talking? Who wrote the letter to the church in Philippi? Walang iba kundi si Apostle Paul. Sino ba si Apostle Paul? Si Apostle Paul ay isang Jewish scholar. Siya ay tagapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit si Stephen ay namatay because he gave his consent as a religious leader. Okay? Siya po mismo ay isang mataas na tao. In terms of achievement, marami na po siyang naging katagumpayan sa kanyang buhay. Sabi pa nga ng Bible, siya ay lawyer ng salita ng Panginoon. Meaning to say, alam niya kung paanong gamitin ang salita ng Panginoon from cover to cover. Pero ang lahat po ng iyon, ano sabi ni Apostol Pablo ngayon? Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ibig niya sabihin, He has been made righteous to God, not because of his own doing, but because of what Jesus did in His life. Alam niyo po ba mga kapatid, lahat po tayo merong mararating sa buhay. Iba-iba nga lang ang level ng mararating po natin sa ating buhay. Kaya lang huwag po nating isipin na kapag ka nandoon na tayo, tignan po natin ng mas mababa yung mga taong hindi nakarating sa ating pong dapat datnan. Kasi habang iniaangat ng Diyos ang buhay po natin, dapat lalo po tayong nagpapakumbaba sapagkat kung hindi dahil sa kabutihan, katapatan ng Diyos, hindi po natin mararating yung ating kalagayan. While we were at Disneyland, tayong tao, okay, marami rin pong Pilipino. Sabi nga ng tour guide namin, 90% of the tourists in Hong Kong are Filipinos. Ngayon, di syempre, daming tao. Meron po akong nakita, isang Pilipina, 3 po yung inaalagaan niya. Inaalagaan ko si Gabe.
Okay? So, gusto ko sanang lapitan eh. Gusto ko sanang kumustahin. Kaya lang, aligaga siya. And then naisip ko, sino kaya nag-aalaga sa sarili niyang mga anak dito sa Pilipinas? Habang siya, 3 bata yung kanyang inaalagaan. Yung amo niya, nagse-selfie, nagpi-picture taking, samantalang siya, pinatatahan niya yung isang bata, sinusubuan niya ng pagkain yung isang bata, sinasaway niya yung kuya sapagkat ikot ng ikot. Pero yung mga magulang nung kanyang inaalagaan, nagse-selfie, nagpi-picture taking. Naisip ko lang, kung meron po tayong mga kamag-anak na nasa abroad, nagpapadala sila sa atin ng mga pictures, masasaya sila, magaganda suot nila, magagara ang mga nasa paligid nila, pero ang hindi natin naalalaman, yung hirap na kanilang dinaranas. Nakasakay po kami sa eroplano yung nasa harapan ko, sabi, 4 years na akong hindi nakauwi sa atin eh. Sabi nung babae, kaya excited ako sa pag-uwi. Ibig sabihin, tiniis niya yung 4 na taon. Siguro hindi siya pakawalan ng kanyang amo dahil pandemic eh. Pero ngayon, uuwi na siya. Samantalang ang bawat isa sa atin, wag lang hindi po tayo mabigyan ng ating magulang pambili ng load. Wag lang hindi tayo mabigyan ng pambayad sa mga dapat po natin bayaran. Nagtatampo tayo. Samantalang sila nagtitiis doon para mabigyan tayo ng maganda at kahit papano maalwan na pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, meron po kaming isang kasamang pastor. Halos malate na siya. Siya na lang inaantay nung bus namin, naalis na kami. Okay? Yung pala, na-late siya sapagkat meron siyang ipinag-pray na isang Pilipina. At naging dahilan yon para tumanggap yung Pilipina sa ating Panginoon. In everything that happens in our life, let us have faith in Jesus Christ. Magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating buhay. Pangatlo, malapit na po tayo matapos. Fully know Him. Okay? Kilalanin po natin siya ng lubusan. Sabi ng Filipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Is that our sole desire in our life? To fully know Jesus. Yan ba ang gusto po natin sa ating buhay? Alam nyo, kapag meron po tayong gusto, ginagawa natin ang paraan. Pag meron tayong gustong makamit, pinagsisikapan natin. Pag meron tayong gustong makilala, ginagawan po natin ng diskarte. How about God? How about Jesus? If people will ask you who Jesus is in your life, are you able to respond kung sino siya talaga sa buhay mo? Sa aking pong wall, pinost ko po yung interview ni Karen Davila kay Donnie Pangilinan. Si Donnie Pangilinan po, yan ang generation na inabutan ko eh. Don Bell. Inabutan niyo ba yun? Inabutan ko kasi yun eh, Don Bell. Okay? Sabi ni Donnie Pangilinan, he gives automatically his tithes to the Lord. Basta dumating yung kanyang sweldo bilang artista, automatic yun. Set aside yun. Kasi yun yung itinuro ng kanyang mga magulang sa kanya. Bilang isang Christian, sabi niya, okay, marami siyang struggles. Marami siyang nararanasan sa industry na kanyang kinabibilangan. Pero inilalagay niya yung kanyang paa sa lupa na kailangan niya ang Diyos. Tayo. Kayo. Ako. Kaya ako pinost yun eh. Kasi alam nyo ba, pagka bata pa, naturuan na tayo ng tama, hanggang sa paglaki natin, hindi mawawala yun sa atin. Pero kung tayo na mga magulang ang magsasabi pa ng excuse sa ating mga anak, sige anak, huwag ka na muna umattend kayo. Naintindihan naman ng Lord yun eh. Okay?
tayo rin ang magiging dahilan para sila ay malayo sa Panginoon. Alam niyo ba, yung mga anak namin, hirap na hirap kaming gisingin. Nako, nung misis ko na ang magsalita, bumangon na sila. Ganong katindi ang impluwensya ng ina sa mga anak. Bumangon na sila. Ito po ang gusto kong sabihin. Do the members of our family see Jesus in our life? Pagka ba tayo ay nakita ng ibang tao, nakikita ba nila ang Panginoon sa atin? We must fully know who Jesus is. Sa mga succeeding Sundays na darating po, didiscuss po natin ang lahat po ng ito. At sa tulong ng Panginoon, together, we will discover who God is, who Jesus is into our life. And number 4, faithfully serve Him. Okay? Buong katapatan po natin paglingkuran ang Panginoon. Sabi ng Filipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap. Ito po yung sabi ko sa inyo kanina eh. Many of us want good things, and there's nothing wrong with that. Many of us want great things, and there's nothing wrong with that. But what about when we partake of the suffering of Jesus in our life? Paano kung kinakailangan natin i-give up ang ating pangarap para sa Panginoon? Paano kung kinakailangan magsakripisyo tayo para maibigay natin yung first fruit natin sa Panginoon? Paano kung kinakailangan tayo mismo ay mag-fasting para makita natin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, kagalingan nila sa anumang karamdaman, o restoration nila sa anumang bagay na ninakaw ng kalaban sa kanilang buhay? Are you willing to suffer, to partake of the suffering of Christ in your life? But many of us will do only things na katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon, kung meron po tayong mapapala, makukuhang kapalit. Paano kung ang kapalit lang, makilala mo siya ng lubusan? I remember when I was still in Bible school, di ko po ito makakalimutan. Early morning, nagdi-devotion po ako. Nandun po ako sa library. Kasi, kaya po, may susi ako ng library. Dahil scholar po ako nung Bible school, pagkatapos ko po mag-devotion, maglilinis na po ako sa paligid. Yun po may kapalit yung pagiging scholar mo Siyempre, libre ka sa tuition, kinakailangan maglingkod ka. So, nandoon po ako, nananalangin po ako, and then suddenly, malinaw na malinaw, Ephesians chapter 1, verse 17 and 18, ibinigay sa akin na kapahayagan ng salita ng Panginoon. The eyes of your understanding will be enlightened, so that you may know the riches of the glory of the inheritance of the saints in Christ Jesus. Alam nyo, yung mga ganong encounter ang nagpapatatag, nagpapalakas ng loob natin bilang mga mananampalataya. Tatanungin ko kayo, ano ang life verse na meron kayo sa inyong buhay? Kasi yung life verse nyo na yun, ang magsisilbing anchor natin, anumang pagsubok, anumang problema, anumang pangangailangan, anumang karamdaman na dumating sa ating buhay. Because that life verse will not cause us to sink, but it will cause us to be grounded, na kahit anong bagyon dumating sa ating buhay, sabi nga ni Apostol Pablo, maranasan ang kanyang kapangyarihan sa kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang paghihirap. Mind you, every one of us, sabi nga po sa balita, maraming Pilipino umaasa na mas gaganda ang kanilang 2024 kaysa sa 2023. Kasama na tayo ron, tama po ba? Kaya meron ba ditong nangarap na mababankrupt kayo ngayon 2024? Wala. Meron ba ditong nangarap na magkakahiwalay kayo ngayon 2024? Wala rin. Wala pa nga, pastor, magkakahiwalay na kagad. Di umasa ka na magkakaroon ka. Diba? Pero paano kung hindi mangyari yung mga ganung bagay? Will you still faithfully serve God despite na wala yung mga bagay na yun? Mga magulang, mga anak, mga kapatid ko sa Panginoon, anumang mangyari, magtapat po tayo sa Panginoon. Anumang mangyari,
maglingkod po tayo sa Panginoon. Ano mang mangyari, manatili po tayo sa Panginoon. I've been your pastor for the past 18 years. This January, on our last Sunday ng January, we will be celebrating our 18th year. Okay? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Marami na naging bahagi ng church. Okay? Malalaki na nga yung mga anak ni Doc. Mas malaki pa sa akin. Natutuwa akong makita kayo. Okay? At nakasama rin po natin yung mga kaibigan po namin sa Bulacan, sa San Miguel, sila Doc Pao and Dr. Jane at ang kanilang pamilya. Kasama ng bawat isa po sa inyo at ang mga members ng family nyo. Pero what makes us remain kung saan man tayo tinawag ng Panginoon is because of His faithfulness sa buhay ng bawat isa. Paano kung sumuko ako? Paano kung sumuko si Pastor Ding? Paano kung sumuko yung iba na makasama natin dito sa church? Eh di wala na po ang church. Tama po ba? Now I am thinking with this mindset that I will leave this church and somebody should rise up to lead this church. Ang kaisipan ko ngayon, darating ang araw, aalis na ako dito at kinakailangan ngayon pa lang magtaas na ang Panginoon ng magiging kahalili ko. Sino po sa inyo ang handang humalili sa akin bilang pastor? Pastor, hindi naman ako tinawag bilang pastor. Hindi ka nga tinawag bilang pastor, pero tinawag ka para manatili na paglingkuran ng Panginoon anumang mangyari sa buhay natin. Doon lang simulan po natin para maranasan po natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Amen po ba? Okay, in summary, how to discover God? 4 na bagay. Focus on Jesus, faith in Jesus, fully know Him, and faithfully serve Him. I want this to remain in our hearts today. Pansinin niyo po ito. Ang problema, lumalaki lang kapag ito po ay pinagtuunan po natin ng pansin. At tignan po ninyo ito. Kapag ang problema ay tinitigan po natin, lumalabo na ang nasa paligid natin. Ang nakikita lang po natin, itong problema na nasa harap natin. At ito pa nangyayari. Pag nag-focus po tayo dito sa problema na to, sa mata ng ibang tao, anong itsura ng mata ko? Duling. Tama po ba? Duling. Bakit? Sapagkat hindi na maayos ang aking pong itsura sa harap ng maraming tao. And that's what happened sa buhay natin. Pag nagfo-focus tayo sa problema natin. Pag nagfo-focus tayo sa pangangailangan natin. Pag nagfo-focus tayo sa mga pinagdadaanan natin. Nagiging kakaiba na tayo sa harap ng maraming tao. But, ilayo po natin yung problema. At subukan po nating alisin yung paningin po natin sa problema. Tignan po natin ang paligid natin. Di ba mas maraming magaganda, mas maraming mabubuti, mas maraming dakilang bagay na makikita po natin kesa sa problema na kinakaharap po natin? That's why, focus on Jesus. Have faith in Jesus. Let us fully know Jesus and let us faithfully serve Him in our life. Sapagkat anumang mangyari, magtapat po tayo sa Panginoon. Anumang mangyari, maglingkod po tayo sa Panginoon. Anumang mangyari, sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. I just want to make a general prayer this morning before we conduct our anointing prayer. If this message that you heard today ministered to you, can we close our eyes? Can we bow down our heads? At mula sa inyong kinatatayuan, maaari ba nating itaas ang ating kamay sa Panginoon? Tapos na ang 2023, pero marahil sa pagpasok ng 2024, hindi nabawasan kung hindi nadagdagan pa
ang iyong intindihin sa buhay. Tapos na ang 2023, pero yung karamdaman ay hindi nawala. Bagkus, patuloy mo itong babatain, kakaharapin ngayon 2024. Tapos na ang 2023, pero marami pa rin bagay ang hindi nangyari sa iyong buhay. Marami pa rin mga pangarap ang gusto mong marating na hindi mo pa nagagawa. Pero ngayon 2024, sa tulong ng Panginoon, mangyayari ang kalooban niya sa buhay natin. I want you now to focus on Jesus. Sabi ng awitin, Jesus be the center of it all. Because Jesus is the Lord of our life. Mga kapatid ko, let Jesus be our priority. Let Him be at the center ng buhay ng bawat isa po sa atin. Let us focus on Him. Let us have faith in Him. And let us ask that the Holy Spirit would reveal Him to us, that we may fully know Him and be faithful to serve Him sa buhay po natin. Sa tulong ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay dapat manatili na naglilingkod sa Panginoon, manatili na nagtatapat sa Kanya, manatili na nagpapatuloy sapagkat tapatan Diyos na tumawag sa atin. And in Philippians chapter 1 verse 6 he says, He who started a good work in us will be faithful to complete it until the day that Jesus comes back. Kaya dapat po tayo, mga kapatid, ngayong umagang ito, lumapit sa Kanya ng may buong kababaan. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning till the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From My heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of it all.
Jesus be the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Panatilihin po natin nakataas ang ating dalawang kamay. Father, kilala niyo po ang bawat isa sa amin na narito ngayon. Alam niyo rin po, Panginoon, ang aming pong mga panalangin sa inyo na sinambit noong 2023 at patuloy na panalangin po namin para sa taong 2024. Today, as your servant, I stand before your congregation and I pray, help us to discover you more. Help us to fully know you. Help us to focus in you. Help us to have faith in you. And help us to be faithful in serving you. Sapagkat naniniwala po kami, you started a good work in our life. You will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Mga kapatid, as our eyes are closed and our heads are bowed down, I want you to talk to the Lord right now in your own way. And as I make this declaration, have faith in what the Lord can do sa buhay ng bawat isa sa atin. Father, your word declares that you have caused us to be the head and not the tail. You have called us to be above and not beneath. You have called us to be lenders and not borrowers. And you have blessed our coming in and going out. Ngayong umagang ito, Panginoon, ito po ang dinideklara ko sa buhay ng bawat isa na humakbang ng may pananampalataya para makasama po namin sa aming pong unang linggo ng pananambahan po sa inyo para sa taong 2024. And in the name of Jesus, I cancel every work of the enemy sa buhay po ng bawat isa, sa pamilya ng bawat isa, sa negosyo ng bawat isa, sa trabaho ng bawat isa, sa pag-aaral ng bawat isa. In every relationship that you have established in our life, I cancel, I command the work of the enemy to come out of our life, and I declare the promises of God over each and every one of us in the name of Jesus. Father, I also pray in the name of Jesus that no amount of work of the enemy would prosper against our life. Indeed, the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Ngunit pinananampalatayanan po namin ang sabi ng iyong salita. Kayo po ang Diyos na pumarito para bigyan kami ng buhay na sagana, buhay na kasiyasiya, buhay na puno ng inyong pagpapala. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, hinihiling ko sa inyo, kayo ang Diyos na magsimula ng inyong dakilang plano para sa bawat isa sa amin ngayon. We may have plans, but your plans are still best for every one of us. Sabi ng iyong salita, man make plans, but it is the purposes of God that prevails in our life. So we submit ourselves to you. We submit our plans to you. We submit everything that we so desire in our life to you. And let your plan, your purpose, your destiny be fulfilled sa buhay po namin. Maraming salamat po, Panginoon. Father, let the Holy Spirit minister to every one of us today. At hayaan ninyo, Panginoon, ng bawat isa madama namin ang inyong presensya. Madama namin at maranasan ang inyong kapangyarihan at magkaroon ng transformation ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin. Nakaupo na po kayo. I want you to remain in the attitude of prayer. Magsimula na po tayo sa ating pong worship, prayer and anointing service. Tulad po ng ating nakagawian, simulan po natin sa lahat ng senior citizen. Pipila po kayo dito. Pipila po yung senior citizen. And then,
sa lahat ng magpapamilya. Okay? If your husband, wife, couple kayo nandito, pumila po kayo as a family, okay, kasama ang inyong mga anak. So, dalawa po ang gagawin po natin, dalawang line. Dito sa side na to, dito po ako pwesto, dito po pwesto si Pastor Ding. So, you're free to go and to ask for prayers, and then you let us know kung ano mga kahilingan nyo sa panalangin so that we may also agree with you in prayer. At pagkatapos po nun, yung individual, if you came here by yourself, so saka po kayo pupunta rito. Ang pinakahuling ipagpe-pray po natin ay ang mga bata po. Sige po, simpulan po natin sa lahat po ng mga senior citizen. Dito po kayo pumila sa gitna, pag ganun. Pag ganun. Okay, mga senior citizen. Nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan
ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, at kailanman. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
laging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliitan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mong. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mong. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mong. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mong. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y
Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Tayo po lahat ay tumayo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Taas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Ama naming Diyos, narito po ang bawat isa sa amin. Higit sa anumang aming kaloob, inihahandog po namin sa inyo ang buhay na ipinagkatiwala niyo sa amin. Salamat sa bawat ama, ina ng tahanan, sa bawat anak na narito. Salamat po sa bawat pamilya na narito. Ngayon, Panginoon, buksan niyo ang inyong kalangitan, ibuhos ninyo ang inyong biyaya na masagana sa buhay ng bawat isa sa amin na nagkatipon sa lugar na ito. At tuparin ninyo ang inyong plano at layunin sa aming buhay ngayong 2024. Maraming dakilang bagay ang nakalaan para sa bawat isa. Kaya naman, anumang mangyari, kami magtatapat sa inyo. Anumang mangyari, kami susunod sa inyo. Anumang mangyari, magpapagamit po kami sa inyo. Sapagkat kayo ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa amin at kayo rin ang magtatapos nito. Embrace us now with your love and let the power of the Holy Spirit
touch every person in this place. And let us receive the blessing that comes from you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His shalom, His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.